Balita naman po sa mga lalawigan, mga kapatid, nakapagtala po ang Bulkang Taal ng steam-driven o phreatic eruption. Sa inisyal na impormasyon, nangyari po yan mag-aalas 6 ng umaga kanina. Sa mga video, kita ang pagbuga ng bulkan ng makapal at puting usok. Nag-abiso naman ang mga otoridad sa mga nakatira malapit sa bulkan na magsuot nga ng face mask. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan dahil sa mataas na aktibidades. Bawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone sa paligid nito. Sa isang video, kita rin ang mababang paglipad ng helicopter malapit sa mga Pilipinong mangingisda sa Rosal Reef sa West Philippine Sea na nangyari po noong Huwebes. Umabot ng 15 feet ang lapit ng chopper sa mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda. 2 araw na raw itinataboy nito ang nasa 20 bangka ng mga Pilipino. Ayon po sa Philippine Coast Guard, lubhang mapanganib ang aksyon na iyan ng China sa ating mga Pilipinong mangingisda. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Rosal Reef. Kaya ang giit po ng National Security Council ng Pilipinas Pilipinas lamang ang pupwedeng magbigay ng anumang regulasyon sa nasabing lugar. Pinagbabaril ang isang pulis sa parking lot ng isang mall sa Cotabato City. Patay po sa 10 tama ng bala ang biktimang si Police Master Sergeant John Manuel Bongkawil. Sa inisyal na investigasyon, kasama ng biktima ang kanyang pamilya nang lapitan ng 2 lalaki saka po siya pinagbabaril. May 2 ng persons of interest pero hindi muna pinapangalanan habang gumugulong ang investigasyon. Samantala sa La Trinidad, Benguet, isang bangkay naman ang namataang palutang-lutang sa Balili River. Ilang residente raw ang nakakita sa palutang-lutang na katawan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at iniahon ang katawan ng isang babae. Hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan nito at kung taga saan. Kaya ang panawagan ng mga pulis, makipag-ugnayan sa kanila ang mga nakakakilala o kamag-anak ng nasabing biktima.